Calyaso, Philippine Star. Good afternoon, Yuds. Ma'am, yung post po ng Cebu Governor, sinabi niya na we're flooded to the max and yet yun nga yung budget na supposed to be para sa flood control umaabot ng 26 billion. Ano pong reaction ng Palace dito? Yun din naman po. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulo Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulo Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa city. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Hello, ma'am. Ma'am, curious lang po ako. Kumusta po ang relationship ni President Marcos sa Cebu Governor considering hindi po niya kaalyado and considering nga na magiging madalas ang pagbisita ng Pangulo dahil nga dito sa nangyayari sunod-sunod na kalamidad sa Cebu? Kahit naman po hindi kaalyado ng Pangulo, kahit anong kulay po niya, ay ang Pangulo po ay handang tumulong kahit po kanino. Basta po kinakailangan ng tulong ng gobyerno kahit ano po ang kanilang saan sila kaalyado, tutulong ang Pangulo. Noong nakaraan lamang po, napabalita rin po na pumunta ang Pangulo sa Cebu at siya naman po ay sinalubong ni Governor at nagpasalamat pa po si Governor ng Cebu dahil sa maagarang tulong na binigay ng Pangulo sa nasabing syudad or lungsod. Sunod ko na rin po yung isang question ko, ma'am, yung regarding nga yun sa pahayag ni General Browner na may utos si President Marcos na tiyakin na makakapag-defend ang armed forces without nga yung tulong ng ibang bansa. Sa present budget po ba ng AFP, considering nga hindi talaga kumpara sa ibang bansa na limitado yung budget for modernization, kaya po ba natin gawin yon? Kung yan po ang sinabi ng Pangulo, dapat kayanin. So, ang pinakadetalye po nito ay si General Browner na lang po ang magbibigay sa inyo. Oo, kasi ma'am, di ba, yung palang nangyayaring harassment sa West Philippine Sea, ang magagawa lang natin sa mga harassment ang ginagawa ng China ay makisimpatya sa ating Philippine Coast Guard and BFAR. So, ano ang ginagawa ngayon nga natin na para mapagtanggol natin yung sarili nating territory? Siguro naman po nakikita natin kung paano po kabukal ang ating Pangulo para ipagtanggol ang ating karapatan. Karapatan ng ating bansa, karapatan ng bawat Pilipino, karapatan ng mga mangingisda. Hindi po tayo nag-i-instigate, hindi po tayo nagpa-provoke ng war, pero lahat ay dinadaan sa diplomasya. Yan po ang magandang ginagawa ng Pangulo dahil hindi po natin gusto na masabak tayo sa giyera. Pero dapat lagi lang po tayong handa. Next. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Agarang tulong at kalinga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaabot sa mga sinalanta ng Bagyong Tino. Mabilisang rumisponde ang lahat ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga residenteng tinamaan ng Bagyong Tino. Ang Department of Health o DOH, sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa ay agad na namahagi ng mga gamot at malinis na inuming tubig, hygiene kits at water containers sa Cebu, Aklan at Eastern Visayas na lubhang tinamaan ng bagyo. Nakabantay din ang ahensya para tugunan ang pangangailangang medikal ng mga residente sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Nakamonitor din ang DOH sa panganib ng lahar mula sa Bulkang Kanlaon dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dala ng Bagyong Tino.
Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman, sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ay namahagi ng mga family food packs at ready-to-eat food items sa mga sinalanta ng bagyo. Sa ulat ng DSWD, umabot sa 121,988 family food packs at 1,628 ready-to-eat food items ang kanilang naipamahagi sa mga apektadong residente sa Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Namahagi rin ng tulong ang DSWD sa NCR at Zamboanga. Kabilang na dito ang tulong pinansyal para sa pamilya ng mga naulilang biktima ng Bagyong Tino. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong at hot meals ng ahensya, ang mga stranded passengers, drivers at operators sa mga pantalan at terminal sa mga apektadong rehiyon. Pinapunta na rin ng Pangulo ang ilang miyembro ng kabinete upang mamonitor ang kalagayan ng mga residenteng tinamaan ng bagyo. Sa oras ng sakuna, palaging prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang kapakanan ng taong bayan saan man sa bansa. Makakasama natin ngayong araw si DICT Secretary Henry Aguda upang pag-usapan ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Konektadong Pinoy Act at iba pang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng Distributed Denial of Service o DDoS, cyber attacks. Magandang umaga, Secretary Aguda. Magandang good morning, Yusek Claire, at sa mga kaibigan po natin sa media at sa mga taong bayan po. So, sa ngalan ng Department of Information and Communications Technology, isang mainit na pagbati sa ating mga kababayan saan mang panig ng bansa. Nandito po kami ngayon hindi lang para magbigay linaw sa mga isyong umiikot, especially this week po, kundi para ipaliwanag kung paano kumikilos ang pamahalaan para mapanatiling ligtas, maasahan at bukas ang koneksyon ng bawat Pilipino. Pero unahin ko muna yung nangyari kaninang umaga. Napirmahan na po ang implementing rules and regulation ng Konektadong Pinoy. Ang batas na ito ay priority measure sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC at isa sa mga pangunahing direktiba ng Pangulo sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Layunin nitong pabilisin ang koneksyon, pababain ang halaga, ibig sabihin dapat mas mura ang service po natin sa internet, at palawakin ang access sa internet, lalo na sa mga lugar na unserved, underserved, at sa mga gidas o geographically isolated and disadvantaged areas. Bilang panimula, hayaan niyong balikan natin ang pinagmulan ng Konektadong Pinoy Act po. Noong August 24 po, nitong taon na to, ito po ay naging batas na at nagkabisa noong September 14, 2025 din. Pagkatapos nito po, inatasan ang DICT kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan na buuin na po ang IRR sa loob po ng 90 days. Nagkaroon tayo ng masinsing konsultasyon sa iba't ibang sektor mula sa mga stakeholders consultation sa NCR, sa Cebu, sa Davao, hanggang sa mahigit na 50 position papers po mula sa private and public sector. Ilang workshop din po ang nagawa natin kasama ang tulong ng World Bank po na tumutulong sa atin sa pagbalangkas nitong IRR na to. Ito ay parang tiyakin na ang IRR ay makakatugon sa pangangailangan ng industriya at ng mamamayan. Lahat ng ito ay naglatag ng matibay at pundasyon para sa IRR na ating nilagnaan po kaninang umaga. Sa ilalim ng bagong IRR, binubuksan natin ang data transmission industry sa mas maraming qualified players. Ibig sabihin, kung walang congressional franchise, basta pumasa sa ating technical and security standards, maaari nang
maaari na makapagserbisyo po sila. Ang kagandahan lang po ng IRR, una, bukas at patas ang kompetisyon. Alam nyo po, nung matapos yung millennia, nung late 1900s to early 2000, makita nyo po from landline, from beepers, naging cellphone po tayo. And mabilis po yung arangkada ng ekonomiya natin up to 2010 dahil marami pong telecoms company nag-invest po. Kamakailan po medyo humina po yung investment sa telecoms industry. Kaya ngayon po makakaasa po kayo sa pagkakapasa ng konektadong Pinoy. Dadami na naman po yung mag-i-invest sa telecoms industry. Ngayon po, kasabay nito, nais ko ring ibahagi sa ating mga kababayan, may follow-through action na po si DICT. Nakipag-ugnayan po kami sa Australian Embassy, sa Australian Government, at gumawa po sila ng isang magandang proyekto. Kasama po dyan yung mga tao natin sa DICT at mga telecoms company po. Namapa na po namin ang lahat ng fiber optic sa buong bansa. Ito po ay kakaiba. Kasi imbis na humingi kami ng report sa mga telco kung nasaan yung mga fiber optic cable nila, namapan mo po natin yan. At real-time map po yan. So, ang gagawin po natin, alam na natin kung ano yung mga 50% na household sa Pilipinas na may fiber optic connectivity. Siyempre, alam na rin natin kung ano yung 50% na walang fiber optic connectivity. Yan po ay pagsisikapan na natin gawing 100% para kahit saan pong bahay meron tayong fiber optic option, di ba? Ngayon, sa pag-aanunsyo ng IRR, handa na tayong simulan ang fiberization ng bawat tahanan sa buong bansa, isang mahalagang hakbang tungo sa layunin ng ating Pangulo na mabigyan ng bawat Pilipino ng mabilis, matatag, at maaasahang koneksyon. Ngayon po naman, siguro alam nyo na yung November 5 na date. Ang DICT po, kasama yung mga telecoms, companies at saka mga cyber practitioner, nag-usap-usap po kami noong undas. Sinabi namin, it's better safe than sorry. Mag-alert na po tayo ng mga kababayan natin. Gusto kong linawin po, ang DDoS ay hindi data breach. So wala pong mawawalan data sa inyo. Walang mananakaw na accounts o walang mananakaw na pera. Ang DDoS ay parang traffic jam sa internet. Sabay-sabay na dumarating ang napakaraming request sa isang sistema o website. Kaya bumabagal ito at minsan naman nakikita nyo lang na parang naglo-load forever. So kung nanonood kayo ng Netflix at saka YouTube at nakita nyo na mabagal mag-load yung screen, isang example po yan ng DDoS. Ang mahalaga, hindi ito pagnanakaw ng impormasyon. Nadi-deny lang po yung paggamit ng digital asset. Temporary lang din po ito dahil nakahanda naman po yung gobyerno at saka yung mga critical infrastructure provider natin na labanan yung DDoS. Ang tinatawag po dyan yung mga anti-DDoS equipment. Meron po sila niyan. Now, kaugnay po nito, naka-activate na po ang ating Oplan Cyberdome. Ito ang interagency response system ng DICT kasama ang CICC, NTC, law enforcement agencies at private sector partners. Lahat po sila ay nakahandang nagtutulungan para sa 24/7 monitoring at agarang pagtugon sa anumang cyber incident. Kaya ang pakiusap namin sa publiko, manatili lang po tayong kalmado. Ito po ay isang paghahanda. Kung bumagal ang serbisyo, wag po, don't panic. Hintayin nyo lang po lumipas po yan. Ang balita ko po, nakipag-usap ako sa Cyber Bureau namin kanina, wala pa po kaming na-detect na apektuhan. May mga nagtatry na mag-increase ng traffic, pero may mga antay dito sa equipment po sila. So palipasin na lang po natin itong araw na to hanggang ngayong gabi at bukas po malamang normal na tayo. Ngayon naman po, dun sa mga kababayan po natin sa Visayas and Mindanao na naapektuhan ni Bagyong Tinyo, and sa tugon po naming lahat sa kabinete, sa utos po ng Presidente na lahat po kami mag-mobilize para tulungan yung mga kababayan natin. Ito naman po yung status ng ating connectivity. Simula po nung nagkaroon nung bagyo, nung nag-landfall,
nakipag-ugnayan na po kami doon sa major telcos dito, Globe at Smart. Ito po yung latest restoration stats nila. Ito po yung second day pa lang naman, and lahat po sila nagsusumikap na maging 100% na yan as fast as possible. Kung maalala nyo po, it took us about 10 days to restore Masbate. Nung nagkaroon ng problema sa Cebu, it took us about 5 days to restore it. Ang kagandahan naman po, after ng Cebu, ano na lang kami, 2 days nakakapag-restore na kami. So, asa po tayo sa mga telco at sa kasama natin sa gobyerno na within the day po, yung progress po sa restoration, mas mabilis na po. At tingin ko po, yan na po yung update ko for this afternoon. Yusek Claire, I think I'll open it up po to question kung meron po silang katanungan. First question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, good morning. Sir, you earlier mentioned na may mga nagtatry na magpa-traffic ng several websites though they were not successful in doing so. Ano-ano po yung websites na sinubukang pasukin ng dito sa tax? Hindi na sa akin binigay yung detalye. Ang sa akin kasi ang gusto kong malaman kung merong naapektuhan. So nung nag-report sa akin yung Cyber Bureau, hindi ko na inisa-isa kung sino yung ina-attack. Kasi kung titignan mo yan, halos lahat may attempt eh. Halos lahat may attempt. Pero luckily, so far, yung experience nyo naman, normal pa rin yung service. Sir, at least sectors, banking or government or anong sectors po to? Ang pinakamarami banking sector. Pero so far, yung mga bangko, wala pa naman nag-report na nagkaroon ng disruption in their operations. Sir, last from my end, until kailan po activated yung Oplan Cyberdome? Ay tuloy-tuloy po yan. It's a 7/24 operation center. At kung hindi man DDoS, ang binabantayan po niyan is financial scam, binabantayan rin yung mga issues sa OSAIC at saka yung mga online illegal gambling. So tuloy-tuloy po yan. Next question, Chloe Ufana, Business World. Sir, last September, sabi po ninyo may 4 na potential telco entrants because of the Konektadong Pinoy. Nadagdagan na po ba yun at sino-sino po itong mga entrants na ito? Kung ang tanong nadagdagan, ang sagot, oo. Okay. Pero hindi ko muna sasabihin. Baka siguro mga 6 or 7 na. Bigyan ko lang kayo, yung IRR kasi, pinirmahan na kanina, it will be published today and give it mga 15 days, calendar days, before mag full effect siya. So may publication rule eh. So pag nag-submit na sila ng formal letter of intent or application, it will be publicized naman eh. So makikita nyo po yan doon sa website ng DICT. And sabi nyo rin, sir, kanina na dadami ang investment sa telco industry with the signing of the IRR. Meron po bang figure how much investments are we expecting from this? Siguro, ang normal na telco, ang nag-i-invest sila para pag nag-i-expand sila taon-taon, umaabot sa mga, kung tama yung tansya ko, mga $1 billion to $1.5 billion US. Doon sa laki ng kailangan nating bunuin in terms of connectivity, from 30,000 cell sites, dapat maging 100,000 cell sites tayo. From 50% fiberized, dapat maging 100% fiberized tayo. Siguro it won't be lower than the benchmark in the past. So kung every year nag-invest sila ng mga 1 to 1.5 billion, I think that's the minimum that the investment should come. That's the minimum amount of the investment that should come in. Thank you, sir. Next question, Nel Maribohak, UNTV. Hi, sir. Hi. Sir, may long-term solution po ba yung DICT para mas mapalakas natin yung security natin against this kind of threats, yung DDoS, and given nag-evolve yung mga online threats natin? So kung long-term, kanina, I also keynoted and started the convention ng CERT natin, yung Computer Emergency Response Team. Nandyan po sila sa Vertis ngayon. If you want to join, buong araw po yon. Yung long-term plan po natin is whole of nation approach. Hindi lang po government yan, pati private sector. Kaya yung long-term, magiging bansa tayo kung saan yung mga citizen mismo
ang may capability to protect the whole country. Ang isa dyan is yung tinatawag natin na bug bounty. Bug bounty, yung mga hackers po natin na Pilipino na talagang magagaling naman, imbis na mag-hack sila at makakaperwisyo, pwede na sila ngayong tumulong sa gobyerno, sabihin kung saan yung mga illegal sites at kung ano yung mga improvements na kailangan gawin sa mga digital assets. Kakambal po niyan, yung tinatawag natin na safe harbor. Ang problema po kasi dun sa mga hackers po natin, ayaw nilang lumantad kasi baka mahuli sila. Yung safe harbor, maglalagay po tayo ng ethical hacking standards po. And sila ngayon, hindi kakabakabahan, basta ba yung ginagawa nila is to serve the country and to serve in the purpose of making sure that the country is safe from cyber attacks, hindi po sila huhulihin. Sir, kailangan po ba ninyo ng bagong batas on that? Sir? Hindi na siguro, hanggang department order na siguro muna yan. In fact, last month, I already announced it in the biggest cyber community event in Pampanga, the RootCon. So yung sa RootCon, nakipagtulungan sila. So asahan nyo yung long-term plan natin. Alam nyo, kahit saan ka, pwede kang bumili ng equipment. Pag bumili ka ng equipment, marireverse engineer yung mga hacker na yan. Pero yung kultura ba, na tayo mismo ang nagdi-digital bayanihan para i-protect yung cyberspace, yon yun yung lasting solution po natin. Next question, Eileen Taliping, Abante. Sir, other topic. Hi, Eileen. Hi, sir. November 30, may malakihang rally. Sabi niyo noon, nung September 21, after September 21, meron kayong na-monitor na activities ng Anonymous Philippines. Ano nangyari doon sa investigation? Ako, iwanan ko na sa police muna yon kasi I think it's an ongoing police pursuit. Ngayon, kung gusto nyo malaman kung ano yung nakikita namin sa chatter ngayon, so far tahimik. I think yung effort namin to reach out to anonymous.ph work. Nagsabi naman si Anonymous.ph, di ba? They are disavowing any violence. And kasunod po niyan, yung mga kasama po rin nila, sinasabi nila, they don't want violence. So far, tahimik siya. Oo. So wala kayong namomonitor na threat sa ngayon, sa online? So far, wala. So far, it might change, pero so far, maayos naman. Tahimik tayo sa cyberspace. Thank you, sir. Next question, Christian Yusores, DZMM. Sir, related po sa question ni Miss Eileen, may upcoming November 30 rally and last September 21 rally, you monitored na may several websites ng government agencies ang na-defaced, and how is the government preparing for this new round of protests na baka po mag-escalate or mas maging aggressive po yung mga hackers behind the attack last September 21? Okay, so magandang tanong yan. So, dalawa. Una, yung mga government agencies, panay na ang cyber drill nila ngayon. Drill sila ng drill. And they've started plugging all the cybersecurity holes that they have. Kung may ipapatch sila, nagpapatch na sila. Kung may equipment sila na kailangan, dinideploy na nila. Yung second part, yung community kasi, regularly ako nakikipag-usap na sa kanila. And sila, nangako sa akin, so pumirma nga sila doon sa commitment wall. If you backtrack a month ago, meron doon commitment wall disavowing violence. And second, they will help the country in fending off cyber attacks. Ang cyber attacks kasi, nanggagaling sa dalawang anggulo yan. Local, ako medyo confident na ako doon sa local, okay na tayo. And yun nga, mga kababayan din naman natin yan. Yung sa external, yon, doon sila magfo-focus, makipagtulungan sila sa atin na walang external na makapasok din. So far it's working. I think we have last two questions. Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, sir. Balik lang po ako dun sa IRR nung konektadong Pinoy Bid. With the signing po nung once na implement po yung IRR, gaano po yung savings in terms of sa oras tsaka dun sa processing fees ng mga new entrants dito sa Pilipinas po?
Doon sa IRR, hindi pa nakaset yung actual fees. Pero ito yung ginagawa natin sa DICT. For example, yung tower companies, kasi makakatulong sa industriya yan. So in-expand ni Pangulo yung license to operate nila from 5 years to 15 years, walang dagdag gasto sa kanila yan. Kasi gusto natin sila magnegosyo dito. Yung sa PIMEDES, tinanggal po namin yung fees doon sa PIMEDES kasi inisip namin yung makukolekta ng government doon sa fees, maliit na maliit yun doon sa economic impact ng mas maraming delivery riders, parcel messengerial providers, etc. So ganyang polisiya rin po ang gagawin natin after Konektadong Pinoy. We will make sure na makakapasok sila ng maayos for as long as they will provide better prices and better service to every consumer sa internet po. Bale sir, dun sa pagdating dun sa epekto sa price ng internet services, may estimated ba tayo kung gaano kabababa yung presyo pag once ma-implement yung IRR? Okay, so this year, pag kinumpara nyo yung gastusin, bumaba na. Hindi pa effective yung IRR dyan. Yung mga telcos pa lang na existing, sinagot na yung tugon ng Pangulo na ibaba natin yung presyo. Makikita nyo ngayon, mga less than 500, meron ka na unlimited text and phone. Tignan nyo po kung ano yung presyo noong mobile service at saka yung mga nabibili ng mga, ang sukatan ko sa yung gumagamit ng mga riders natin. Kasi kailangan nila talaga ng internet Pag kinumpira nyo yung binabayad nila noong 2024 at ngayon, bumaba na po ng medyo substantial yan. Less than 500, meron na sa limited data and talk and text pa. Pag nagkaroon pa ng epekto yan, bababa pa lalo. Pero, ano ba naman yung mura service mo pero putol ng putol? Ang mangyayari ngayon yan, with the same amount, mas dadami yung data load mo at mas gaganda yung service mo. Yun naman po yung focus natin after the full implementation of the IRR. Final question from Maris Umali, GMA7. Hi, Maris. Hi, Sec. Good morning. Good noon. Good news. What is the worst possible case scenario that may happen in the distributed denial of service? And since binanggit niyo po na this is just like a traffic jam in the internet world, is it possible that they would still do that worst possible case scenario before the day ends? Sa akin naman, worst possible scenario lang is pag na-deny yung service doon sa isang digital website or app, hindi mo lang magagamit. So depende na. Kung halimbawa, nagmamadali kang magbayad ng grocery mo kasi hindi mo ma-access, yun, laking perwisyo yun, di ba? Pero yung makukunan ka ng data, hindi mangyayari yun. And so far naman ngayon, as of this time, most of the digital services naman are gumagana ng maayos. So there's no possible loss in terms of in the economy when that happens for example yung sa pagbagal ng serbisyo, magdudulot siya ng perwisyo. So far wala naman kasi ang ibang mga tao, since we did the advance announcement, in advance nila yung pasweldo sa GCash or sa Maya. Yung iba naman, they did their digital transactions ahead of time. Yun naman ang kagandahan of an early advisory from the ICT. So walang magiging economic impact yan. At saka kalahating araw na tayo, medyo okay pa rin tayo pagka mamayang gabi pa tumamaya, natatamaan na lang yan yung mga nanonood sa inyo sa Netflix at saka sa YouTube. Sir, one last, how are we battling the expected increase in commercial online scams naman since malapit na mag-Christmas? Good question. Yan yung tinatawag namin na Oplan Paskong Sigurado. Alam nyo, konting kwento lang. Noong weekend po, na-meet ko yung idol natin lahat. At sinabi niya, Sek, eto na ang official start ng Christmas. Na-meet ko po si Jose Marie Chan. And since simula na ng Pasko, doon niya pinaalala sa akin, itong Pasko na to, marami na namang magkakaroon ng opportunity mag-scam. Inutos po ng presidente. Ilang beses ko na siguro nabanggit sa inyo, inutos po ng presidente sa akin at sa DICT, itong Pasko na to,
walang Pilipinong may scam. So tuloy-tuloy po yan at we're making sure we're working with BSP, with the banks, with the law enforcers. Matiwasay po dapat ang Pasko natin, so tuloy-tuloy lang po kayong mag e-commerce, e-transaction. And siguro in relation to that na lang siguro, Yusek Claire, if I may mention also, gusto ko rin pong linawin tungkol sa mga ulat na umano'y data breach na inugnay kay GCash. Alam niyo, importante yan kasi pagdating ng Pasko, dyan nagagamit yung GCash for online payment. Agad po nating inatasan ang mahigpit na koordinasyon ng National Privacy Commission, ng Cyber Investigation and Coordination Center na makipag-ugnayan po kay GCash. Ang kagandahan naman po nito, nagpapasalamat kami kay GCash sa pakikipagtulungan sa amin at gusto rin naming pasalamatan ang NPC kasi government and private po na nag-coordinate po na mabilis yan. Habang nagpapatuloy po na mag-verify kami doon sa mga reports kasi kailangan namin gawin, gusto lang po namin linawin. We concluded, hindi po fake news po yun. Parang may na-recycle na news in the past na lumutang na lang. And sinabi naman ng website mismo, it's unverified. So, out of abundance of prudence and caution, NPC thought of checking it out. And lumabas naman po, wala pong problema. So, wag po kayong kabahan. Kung anumang e-wallet ang ginagamit nyo ngayon, there's no reported data breach as of today. That's the final question, Yusek. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much po, Secretary Henry Aguda. Thank you, Yusek Claire. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. First question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po, Yusek. Yusek, sa pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH, ilan ba yung nakuha nating data kung pag-uusapan na yung flood control projects sa Cebu and ano-ano yung mga status sila? Sa ngayon po, meron po tayong initial data na nakuha mula sa DPWH website. Since 2016 to 2022, lumalabas po na 343 flood control projects ang nagawa. Dalawa po ang terminated dito. At ito na may makikita nyo po sa DPWH website. At sa panahon po ng 2023 to 2025, meron pong 168. At ang ongoing pa po ang 55. Pero kanina lamang po, bago po tayo sumalang po dito, ay mayroong pinadala po si Sec Vince ng latest data. At yun po ay mayroon pong mga flood control projects hindi lamang po sa Cebu kundi sa ibang mga rehiyon at ipiprint lang po namin at ibibigay po sa inyo maya-maya po. Yusek, follow-up lang. May schedule na po ba si Pangulong Marcos para pumunta ng Cebu? Meron po siya. Pupunta po siya sa Cebu at ipagbibigay, alam ko na lang po sa inyo ang pinaka-data at kailan ito gagawin. Pero pupunta po siya. Salamat po, Yusek. Next question, Bella Calyaso, Philippine Star. Good afternoon, Yusek. Ma'am, yung post po ng Cebu Governor, sinabi niya na we're flooded to the max and yet yun nga yung budget supposed to be para sa flood control, umaabot ng 26 billion. Ano pong reaction ng Palace dito? Yun din naman po. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. At
hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa city. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Hello, ma'am. Ma'am, curious lang po ako. Kumusta po ang relationship ni President Marcos sa Cebu Governor considering hindi po niya kaalyado and considering nga na magiging madalas ang pagbisita ng Pangulo dahil nga dito sa nangyayari sunod-sunod na kalamidad sa Cebu? Kahit naman po hindi kaalyado ng Pangulo, kahit anong kulay po niya, na ang Pangulo po ay handang tumulong kahit po kanino. Basta po kinakailangan ng tulong ng gobyerno kahit ano po ang kanilang saan sila kaalyado, tutulong ang Pangulo. Noong nakaraan lamang po, napabalita rin po na pumunta ang Pangulo sa Cebu at siya naman po ay sinalubong ni Governor at nagpasalamat pa po si Governor ng Cebu dahil sa maagarang tulong na binigay ng Pangulo sa nasabing syudad or lungsod. Sunod ko na rin po yung isang question ko, ma'am, yung regarding nga yun sa pahayag ni General Browner na may utos si President Marcos na tiyakin na makakapag-defend ang armed forces without nga yung tulong ng ibang bansa. Sa present budget po ba ng AFP, considering nga hindi talaga kumpara sa ibang bansa na limitado yung budget for modernization, kaya po ba natin gawin yon? Kung yan po ang sinabi ng Pangulo, dapat kayanin. So, ang pinakadetalye po nito ay si General Browner na lang po ang magbibigay sa inyo. Oo, kasi ma'am, di ba, yung palang nangyayaring harassment sa West Philippine Sea, ang magagawa lang natin sa mga harassment ang ginagawa ng China ay makisimpatya sa ating Philippine Coast Guard and BFAR. So, ano ang ginagawa ngayon nga natin na para mapagtanggol natin yung sarili nating territory? Siguro naman po nakikita natin kung paano po kabukal ang ating Pangulo para ipagtanggol ang ating karapatan. Karapatan ng ating bansa, karapatan ng bawat Pilipino, karapatan ng mga mangingisda. Hindi po tayo nag-i-instigate, hindi po tayo nagpo-provoke ng war, pero lahat ay dinadaan sa diplomasya. Yan po ang magandang ginagawa ng Pangulo dahil hindi po natin gusto na masabak tayo sa giyera. Pero dapat lagi lang po tayong handa. Next question, Christian Yusores, DZMM. Good afternoon po, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung malawakan pong waste spill sa Negros Oriental na dulot nung pag-collapse ng wastewater lagoon ng Universal Robino Corporation Bais Distillery? Some residents po are worried dahil apektado na po yung kanilang kabuhayan at nasisira na po yung yamang dagat sa lugar. Opo, alam na po ito ng Pangulo kaya po kumilos agad ang DENR at nagkaroon na po ng pakipag-usap sa Philippine Coast Guard at sa mga LGUs para po sa agarang pag-responde dito at pag-implement po ng containment measures. At nagkaroon na rin po ng pakipag-usap sa URC, Bais Distillery, at kinakailangan po nilang ayusin ito ng maagaran. At nagkaroon na rin po ng pag-uutos ng BIFAR na sa mga kababayan na apektado, no, iwasan muna po ang pangisda, ang pagkolekta ng anumang mga aquatic organisms or seaweeds para po maiwasan po ang hindi magandang epekto nito sa kanilang kalusugan. At pinag-aaralan din po kung dapat nang sampahan ng kaso base po sa RA 11038. Just follow up lang, ma'am. In an article po kasi nabanggit din ng mayor ng Bais City na this is not the first time na na-involve sa environment incident yung kumpanya. So is the government considering na magpataw po ng mabigat na parusa or penalty sa kumpanya given po yung bigat ng impact sa kabuhayan at the environment? Kapag ka po talagang mayroong nalabag na batas, hindi po mag-aatubili ang gobyerno na magsampa po ng kaso. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Isang malungkot po na balita, yung pagbagsak po ng isang Philippine Air Force chopper sa Agusan del Sur. May mga namatay po na crew. Ano po ba, may we know po kung alam na po ito ni Presidente at ano po yung naging direktiba niya sa Armed Forces of the Philippines, especially po sa Philippine Air Force? Opo, alam na po ito ng Pangulo at kanina po ikinausap din po natin ang DND at ito po ang kanilang statement at aking babasahin.
The Department of National Defense extends its heartfelt condolences to the bereaved families of the 6 Philippine Air Force pilots and crew of the Super UA that crashed in Agusan del Sur on November 4, 2025. Dedication to duty and sacrifice will always be remembered, especially as these were made in the service of our fellow Filipinos facing the effects of Typhoon Tino. We pray for their eternal peace and shall extend all available support to their families at this difficult time. Ayon din po sa Pangulo, pinapaabot niya ang kanyang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawing mga bayani ng ating bansa at ang lahat ng tulong na nararapat ay dapat na iparating sa mga naapektuhan na pamilya. Salamat, Yusek. That is the final question, Yusek. Thank you. Kasunod ng mga sakuna sa bansa, paalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ahensya ng pamahalaan, gawing simple ang pagdiriwang ng holiday season. Ilang araw bago magpasko, pinaaalalahanan ni Pangulong Marcos Jr. at ng Department of Budget and Management o DBM sa pangunguna ni Secretary Amenah Pangandaman ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na gawing simple at makabuluhan ang Christmas at year-end celebrations. Bahagi ito ng pakiisa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan na nakakaranas ng maraming pagsubok dulot ng sunod-sunod na sakuna sa bansa, mula sa lindol na yumanig sa Visayas at Mindanao at sa mga bagyong tumama sa ilang bahagi ng bansa. Paalala sa mga kawani ng gobyerno, mahalaga ang pagdiriwang ng Pasko na may pag-aalala sa kapwa nating patuloy na bumabangon at nagsisimulang muli mula sa maraming kalamidad na tumama sa bansa. Ang mga hakbang na ito ay kasama sa isang inklusibo at may puso na bagong Pilipinas na tunay na mithiin ng Marcos administration. At bago po tayo magtapos, meron po tayo announcement. Lumagda kahapon, November 4, sa isang joint memorandum ang ilang kawani ng pamahalaan para sa implementasyon ng Seasonal Workers Program o SWP ng South Korea. Naglalayon itong pangalagaan ang kapakanan at masiguro ang ligtas at legal na deployment ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs sa South Korea. Pinangunahan ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak ang pagpirma ng nasabing memorandum kasama ang ilang mga opisyal ng DFA, DOJ, DA, DILG at ang Bureau of Immigration. Sa ilalim nito, mayroong 47 seasonal workers ang nakatakdang umalis ng bansa patungong South Korea ngayong darating na November 20. Ang hakbang na ito ay naaayon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFWs. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.